Lisa ng Blackpink nagkaroon ng sariling production. Ang kanyang pahayag, alamin. Isa na namang miyembro ng K-pop girl group na Blackpink ang nagtayo ng sariling label company. Sa isang Instagram post, ibinandira ni Lisa ang kanyang black and white picture na nakasuot ng tuxedo at kasabay niyan ay inanunsyo na may sarili na siyang artist management company. Tinatag niya ang Loud bilang paraan upang lumikha ng new boundaries pagdating sa musika at entertainment. Caption niya, "Introducing Loud, a platform to showcase my vision in music at entertainment. Join me on this exciting journey to push through new boundaries together." Tiningnan ang official website ng kumpanya ni Lisa at inilirawan doon na ang target ng ahensya ay to create experiences that transcend genres and connect generations. Makikita rin sa website na ipinakilala si Lisa bilang isang renowned Blackpink member na walang kapantayang natanggap na achievement sa music at fashion industries. Kung matatandaan, ang fellow member niya na sina Jennie ang unang naglungsad ng sariling label company na Ad Atelier noong December ng nakaraang taon. Kasabay ng buwan na yan ay kinumpirma ng YG Entertainment na nag-renew sa kanila ng kontrata ang 4 na miyembro ng Blackpink bilang grupo. Pero magiging abala rin sila sa kanilang solo. Si Lisa ang main dancer at lead rapper ng nasabing grupo ang nag-debut noong August 2016. Nagsimula ang solo project niya noong September 2021 kung saan inilabas ang debut album niya na La Lisa. Samantala, nagsalita na si Bacolod City Mayor Albi Benitez ukol sa kanyang pagkakalink sa kapamilya sexy actress na si Ivana Alawi. Nitong Biyernes, February 8, isang official statement ang inilabas ng alkalde sa kanyang Facebook page. Ayon pa niya, bilang isang ring film at TV program producer, hindi maiwasan na makita siyang may kasamang mga artista at kilalang personalidad. Sa ngayon ay ang kanyang focus ay gampanan ng kanyang responsibilidad bilang mayor ng Bacolod. Matatandaang naiulat ni OG Diaz sa kanyang showbiz update vlog ang chikang namataan ng alkalde kasama si Ivana sa Japan. Ay nagsabi rin na nakitang magkasama sina Mayor Albi at Ivana sa Baguio. Pero say ng talent manager at vlogger, sana raw ay hindi totoo ang kumakalat na chika ukol kina Mayor Albi at Ivana. Samantala, may nadiskubre raw si Bia Alonzo kay Dominic Roque na isa sa mga naging rason kung bakit nagkalamat ang kanilang relasyon. Ayon sa isang source, may nalaman daw ang kapuso actress at content creator patungkol kay Dominic na ikinashock niya ng bonggang-bongga. May kinalaman ito sa personal life ng negosyante at dating aktor na ngayon lang daw nadiskubre ni Bia Alonzo. Hindi raw kasi akalain ng actress na may ganong eksena sa buhay ng binata. Pero sa pagkakaalam, matagal nang nangyari ang umano'y nadiskubre ng kapuso star tungkol kay Dominic Roque at siguradong kinalimutan na niya ang eksenang yon sa buhay niya. Iba daw ito sa kumakalat ngayon na balita na pera ang pinag-ugatan ng umano'y paghiwalay ni Bia Alonzo at Dominic Roque. Isama pa ang isyo ng prenuptial agreement sa part ng actress. Ang chika raw, ayaw daw bumirma ni Dominic Roque ng prenup. May lumulutang namang chika na hindi nagkasundo ang engaged couple tungkol sa kanilang kasal. True kaya ito dahil gusto daw ni Bia ng engranding wedding habang simple at intimate lang ang type ni Dominic Roque. May sinabi raw kasi si Dominic Roque sa isang panayam na kahit daw alak lang ang handa ay carry bills lang sa kanya. Ang feeling daw ng ilang netizens, hindi raw kayang ibigay ng dating aktor ang dream wedding ng kanyang fiancé. Pero para naman sa kanya, mukhang mas malalim pa ang pinag-ugatan ng alleged breakup ng dalawa at feeling niya hindi kinayang sikmuray ng actress ang kanyang na-discover about kay Dominic Roque at pwede rin the other way around. Samantala, magiging busy uli si Bia Alonzo sa pagsisimula ng taping para sa latest project niya sa GMA Network, ang thriller mystery series na Widow's War kasama si Carla Abellana. Inamin ng kapuso actress na nakakaramdam din siya ng pressure sa bago niyang serye, pero mas lamang pa rin daw ang excitement. Nagsimula rin daw ang kanyang paghahanda para sa kanyang karakter sa serye.
Ayon pa ni Bia Alonzo, excited na siya parang bawat karakter ay may plot na susundan ng tao, hindi lang yung main character. Sa kabilang banda naman, nakiramay ang kapamilya actress na si Angel Locsin sa naulilang pamilya ng namayapang ABS-CBN executive na si Dio Indrinal. Nagluluksa rin ngayon si Angel sa pagpanaw ng isa ng mga itinuring niyang tatay at boss noong lumipat siya sa bakura ng Kapamilya Network mula sa GV7. Hindi nakalimutan ni Angel Locsin na makisimpatya sa mga naiwang pamilya at mga kamag-anak ng Dreamscape Entertainment head sa kabila ng kanyang pamamahinga sa mundo ng showbiz. Matatandaan ang last teleserye niya na ginawa ni Angel sa ABS-CBN, ang The General's Daughter na umeri noong 2019 at mula sa produksyon ng Dreamscape. Nag-post din ng isang video sa Instagram si Eric Jan Salud, ang ad from head ng ABS-CBN kung saan mapapanood ang mga nakahilirang bulaklak na ipinadala ng mga celebrity na nakaalala at makiramay sa pagkamatay ni Dio Indrinal. Dito rin nakita ang bulaklak mula sa mag-asawang Angel at Neil Arce. Ang nakalagay sa rainbow ng mga flowers ay deepest condolences. May iba pang nagpadala ng bulaklak sa buro ng TV executive. Base sa video ni Eric Jan ay sina Regine Velasquez Alcacid, Ogie Alcacid, Maricel Soyano, Richard Yap, Bianca Manalo at Charo Santos Concio. Matatanda ang tudo pasasalamat si Angel Locsin noon kay Dio Indrinal at sa Dreamscape Entertainment sa ginanap na finale fresco ng The General's Daughter noong 2019 na talaga namang nag-hit sa televiewers. Talaga raw sumugal sa kanya si Dio Indrinal para makabalik siya sa action genre. Mula nang magdesisyon si Angel na mamahinga muna sa showbiz ilang taon na ngayon ang nakaraan ay nananatili siyang tahimik sa piling ng asawang si Neil Arce. Matagal na rin siyang hindi nagparamdam sa social media. Ang huling post niya sa Instagram ay ang baby shower para sa unang anak ni Angelica Panganiban noong pang August 2022. Base naman sa panayam kay Dimples Romana bago magpaalam ang 2023, masaya naman daw ang kanyang kaibigan sa kanyang married life at wala pa talagang balak bumalik sa showbiz. Samantala, aktibo pa rin naman si Neil Arce sa social media, particular na sa Instagram. Sa kanyang mga post, palaging nagtatanong ang fans kung kumusta at kailan uli a-acting ang asawa. Samantala, love trip naman ang nakalukuhang chikahan ng award-winning actor na si Aga Mulak at ng TV host comedian na si Luis Manzano. Si Aga ang special guest ni Luis sa latest episode ng kanyang YouTube vlog kung saan napag-usapan nila ang mga kaganapan sa kanilang personal life at career. Sa isang bahagi ng video ay napagkwentuhan nga nila ang kambal na anak ni Aga at Charlene Gonzalez na sina Atasha at Andres Mulak. Ninong pala ng Mulak twins si Luis Manzano at inamin niya sa madlang people na wala raw siyang kakwenta-kwentang ninong. Sa katunayan, may agawan na ngang nangyari sa Dabber Cats na si Riza Midizon at kay Vice Ganda ng It's Showtime. Ipinagsigawan ni Riza sa buong universe na super crush niya si Andres habang gusto naman ni Vice Ganda na maging bahagi ng kanilang noon time show ang kakambal ni Atasha. Abangan na lang kung sino sa kanila ang magwawagi. Kayo, ano ang masabi nyo na bumuo ng sariling company si Liza ng Blackpink? I-comment na kung gusto nyo ba ito at huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel.